kalayaan at kabanalan ng mga sagradong lugar ng Kingdom of Jesus Christ ay marahas na ginulo at nilapastangan. Ng iligal at walang awang nilusob ng libu-libong puwersa ng kapulisan ng Pilipinas. Sir, mga arma rin. Marami mga magazine dyan, sir. Walang order na lang! Sir, tingnan yan. Sinabi niyo, sir. Compare po sa amin dito. Wala akong mga armas. Buhay po namin ang mga issues na po. Kaya kayo kalugan namin. Ang pamilya din kayo. Sige, sige. Kami dito na nakukuha ng makakulihan. Ayan kayo ninyo. Marami po nasaktan. Matulog. Kaya di ba kami wala kang pagkikinamis? Wala kami nalaman-laman. Ay, nakita ba kayo mga private army? Ay, nakita ba kayo mga gising? Tanato, wala ko kabalong. Kami sa mga bata na to. Nakakita sila kung nakikita mo. So, we're getting the kids tonight until you came. Yes, warrant of arrest. Address to Sylvia Simanes. Pero ang address dito, sir, Pasig City, Metro Manila, sir. Basta may 30 minutes ka, attorney. Pag hindi, alas 5 papasok kami. Narinig niyo si Tore, bibigyan daw tayo ng 30 minutes. Pero anong ginawa niyo dito sa bakod, dito sa likuran ng DOJ Central Headquarters? Ayun, pumapasok sila. Ayun o. Sinira na nila. Huwag kayo namin! Dito kami kalaban! Wala kaming baril! Sila ay marahas na sumalakay at lumabag sa karapatang pantao ng mga naririto. Sa loob ng 16 na araw, iligal nilang kinubkob ang compound ng KOJC. Gamit ang isang iligal na warrant, ginawa nilang war zone ang banal na dakong ito. Ang ginagawang hukay kasi dyan, illegal na yan. Ang mga dapat sanang nagpoprotekta sa atin ang siya mismong lumalapastangan sa ating mga karapatan. You go to any human rights advocate, there's nothing that we did. There's nothing that we did. Lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. Walang baril, kahit isa. Hindi kami gumamit ng tear gas. Wala kaming ginawang ganun. So anong human rights violation? Hindi lang isang beses ginawa ito ng gobyerno ng Pilipinas, kundi paulit-ulit. Walang pakundangang niyuyurakan at hinahamak ang batas na naghihiwalay sa simbahan at estado para lamang pilitin si Pastor Apollo Sikibuloy na yumuko sa kanila. Kaya yan ay pinag-isipan, pinag-aralan, talagang pinaghandaan. O ang importante ay walang nasuka. 3 buhay ang nagbuwis sa pagtatanggol ng karapatang pangreliyon at kalayaan na nagdulot ng matinding trauma sa libo-libo, bata man o matanda. Noong Setyembre 8 taong 2024, sumuko si Pastor Apollo Sikibuloy sa ISAF upang itigil ang pang-aabuso sa mga miyembro ng KOJC sa Davao City. Ginawa nilang tropeyo si Pastor Apollo Sikibuloy, isang simbolo ng kanila umanong tagumpay sa pangapi at isang babala sa sinumang lalaban sa kanila. Hinamak at inusig, hindi dahil sa isang krimen, kundi dahil sa kanyang paninindigang hindi kayang bilhin. Founder Apollo Kibuloy. Evangelist Apollo Quiboloy is presented to the media. Paulit-ulit na mga paratang ng kasinungalingan, gawa-gawang akusasyon, isang copy-paste na serye ng kaso dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Frozen assets. Pilit na pinatatahimik ang Sunshine Media Network International. Hindi tumigil ang pag-uusig.
Dahil nilalabanan ni Pastor Apollo Sikibuloy ang CPP, NPA, NDF, iligal na droga at korupsyon. Sa dami-dami ng inape, bakit ang taga kay OJC? Alam niyo kung bakit? Kasi hindi kayo bibigay sa pera. Ang pastor ninyo, hindi bumigay sa pera nung binibili ang SMNI. Bakit inuusig si Pastor Apollo Sikibuloy? Dahil hindi siya lumuluhod sa makapangyarihan. Dahil kasama niya ang mga Duterte at ang mga ordinaryong mamamayang walang boses. Dahil sa pamamagitan ng SMNI, inilalantad niya ang katiwalian at kasinungalingan. Hindi po ito laban ni Pastor Kibuloy. Ito po'y laban ng mga ordinaryong Pilipino na inaabuso. Sa kabila ng lahat, hindi siya sumuko. Hindi siya yumuko sa panggigipit. Nanindigan siya para sa tama. Kaya ako dito, nag-alay ako ng buhay ko para sa inyo, para kayo ay matuto. If you are in the right, defend the right, do the right, and if necessary, die for what is right. Ito ang mukha ng kawalang katarungan. Siya ang naging sagisag ng pampulitikang pag-uusig sa Pilipinas. How to be in... Alam niyo kung saan to nababagay itong Kibuloy na Pastor Apollo Kibuloy. Kibuloy was arrested. Tulad ng mga naapi noon, gayon siya ang larawan ng paglaban. At ang mga pinagtatangkaang patahimikin ay kasama niya sa paninindigan.